lang sa MMA palaban, kundi may angas rin pagdating sa sayawan at kantahan. Kilalanin ng rising MMA fighter na si Johnson Kid Rock Taladad kasama si teammate Jamaica Bayaka dito lang sa Profile. Every jersey has its own story. Kaya naman, are you ready to hear what's the tea? Samahan niyo kung alamin ang storya ng inyong idol outside the game. Ako si Jamaica Bayaka at ito ang Profiles. What's up, teammates? Welcome to another episode of Profiles. Kasama natin ngayon ang Filipino MMA champion, Johnson Kid Rock Taladad. Hello, Johnson. Kumusta ka naman ngayon? Good morning. Okay lang po. Kakatapos ng training namin dito sa gym. Kid Rock, binansagan kang Kid Rock. So, saan ba galing yung bansag sa'yo na Kid Rock? Yes, came from, I'm from construction worker ako before. And yung physique ng katawan ko is not like as usual kabataan, parang hindi ganun. And also yung appearance ko na rin na parang bata ako tingnan, parang yun, that's why yun yung naging ano sa akin kasi parang iniisip ng iba na parang ang bata mo pa, ganyan yung ano mo, ganyan yung trabaho mo, ganito, ganyan. Without knowing na nasa right age na rin ako para magtrabaho and para gawin yung mga bagay pa. Pero kasi Kid Rock, no, parang naisip ko dyan, parang came from musician. Yes. Very parang pangalan ng isang band. Pero natuwa ka naman na tinatawag kang Kid Rock. Actually, inisip ko lang siya before, pero it derived from talaga yung tinatawag nila na kasi parang yun nga, na bata ka and at the same time, bato-bato yung katawan mo. Recently, ito bang recent fight mo nitong August with JR Copiado, tama ba? Yes. You won the championship belt. Yep. So how does it feel na to be a champion? Can you share your journey? It's like a roller coaster journey kasi parang nung umpisa kasi parang it took almost 3 years lang bago ako nag-champion. And then First championship mo? yes. Nitong August? Wow! Ayun, so fast forward nung siguro within the span of almost 3 years, parang nasa more or less 10 amateur fights ako and then pang fourth na pro fights ko tong championship. So hindi ko may paliwanag yung feeling na champion na ako, and before kasi iniisip ko lang na ano yung feeling ng lumaban, parang trinay ko lang. And who knows na magiging champion ako. Yun nga, parang me as myself, hindi ko rin ma-describe. Pero ngayon, ano yung mga upcoming tournaments na sasalihan mo ngayon? Dito sa local wala pa pero... Are you competing international din ba? Yes, nag-debut fight na ako sa BFC, sa Bidang Fighting Championship sa India. And How was hopefully... your experience there? Iba din, iba kasi yung sa ibang bansa. Pag doon ka lumaban, iba yung pressure, iba yung ambience. Kumbaga, kailangan mo rin mag-adjust sa culture nila, sa ganun. So yun, iba din yung feeling na lumaban sa ibang bansa. And also yung mga fighter doon, yung mga makakalaban mo is high caliber din, hindi din talaga biro. So ngayon, ano yung pinaghahandaan mga future fights? If ever man na merong ngayon, upcoming fight this year, I'm always ready naman kung meron. And next na ini-insight namin is international, pero wala pang confirmation regarding doon. Ilan taon ka na ba ngayon? I'm 26 years old. 26? Magka-27 sa December. Oh, kailan ka nag-start ba as in MMA? 23? 23. So, 3 years pa lang? Yes. Wow! Tapos, you're already a champion. Ang galing. Grabe. Pero sino ba yung inspiration mo as a fighter? Yes, of course, yung family ko, yung teammate ko, yan, yung coach ko, yung sina Coach Joe Vincenzo, marami sa team ko, and also yung mga naging idols ko rin sa
MMA sa international yan, sina McGregor, yung mga nasa One Championship, yung mga team Lakay, sina Joshua Pasio. So yun, doon nag-umpisa. Balita ko, you're also working in the BPO industry as a call center. Tama Yes. ba? So, paano yun? Paano mo napagsasabay yung pag-training, knowing na call center, graveyard shift, minsan may mga friends din akong call center. So, paano mo napagsasabay as an athlete? Paano yun? Kasi kailangan, di ba, required na dapat proper yung sleep, ganyan, para mas lumakas. So, how do you balance it? You need to discipline, and also kailangan talaga meron kang time management. Dito naman kasi sa amin, yung foundation kasi namin dito is karate, and we have a lot of discipline din dito sa Christian. So yun, kailangan namin ng discipline sa pagkain, sa tulog, sa pahinga. Maraming aspect niya kailangan i-sacrifice din, minsan yung mga family bonding, relatives, ganun. So yun, kailangan talaga you need to do kung ano yung nararapat para makuha mo yung gusto mong marating dito sa larangan ng sports. So, sino ba nag-influence sa'yo para pasukin itong sports na to? Nung una kasi parang lang siya, napanood ko lang way back 2017 yata or 2018 siguro. Pero way back before pa sa combat sports kasi, syempre yung sariling atin si Manny Pacquiao. Ayun, nakuha na rin ako, na-influence na rin ako noon kasi laging nanonood yung lolo ko, and from there parang nag-transition yata nung sumikat na yung MMA, parang napapanood na rin namin. Sino ba yung pinaka tinitingala mo or idol mo na fighter? Sa MMA, before nung sa international, pagdating sa hype, Conor McGregor. And then pagdating naman sa mga fighting styles, and ayun, yung siyempre sina Joshua Pasio, yan, yung mga team Lakay, sila talaga. And then yun, naging idol ko talaga nung nag-umpisa ako. Ito si Coach Joe Vincenzo. Nung napanood ko siya sa One Fighting Championships Philippines series noon na reality show. Since you're already a champion, no, ano ba yung ine-aim mo or goals mo in your career? If kung mabibigyan pa ng chance, siguro kung meron pang ibang promotion or ibang title na may bibigay sa akin, why not? And of course, ang ini-insight talaga namin is yung international, kasi yun naman talaga yung pinaka-main goal namin. Hindi lang maging champion dito, and hopefully maging champion din sa labas. Okay, sa pagkakataong ito, Jansen, no, meron kaming challenge sa'yo. Magpa-cute sa camera at sabihin ang pogi ko. Sumayaw ng isang TikTok dance trend.